Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Ako po, bakit ba tumatakbo si Kitty Duterte papasok sa ICC detention cell? Naku po, ano bang nangyari? Or baka late lang si Kitty ba? Kasi I don't know kung ano ba, anong oras ba ang kailangang visiting hours ni Pangulong Duterte? Nakakaba naman no, kasi si Pangulong Duterte, ang gusto niya ay yung 4 na anak niya ay kailangang bumisita sa kanya para sa mga habilin or para sa mga instructions niya. Duterte talaga, parang kinakabahan ako sa'yo, sir. O ganun ha? Kasi hindi namin kaya. Tapos basta Duterte dumating na sa ICC. Oo. So, nandun pa si BP Sara? I think nandun si BP Sara. Nandun na si Baste. Nandun na si Kitty. Nandun na si Pulong Duterte. So, yung 4 na anak ni Pangulong Duterte na pinakamamahal niya ay nandun na. At combined forces na nagpuwersa silang kausapin ang kailang tatay at ano ba ang mga habilin, ano ba ang mga gustong iparating ni Pangulong Duterte para sa 4 niyang anak. So, ngayon kabibig, meron tayong panonooring video, kuha ito ni ni Alvin and Tourism mga kabibig, kung saan nakita niya na ang pagpasok ni at pagdating tawag dito, ang pagpasok at pagdating ni Basti Duterte and also ni Kitty Duterte na tumatakbo. Ano nangyari ba tumatakbo? Ano nangyari ba mga kabibig? So, eto mga kabibig, ang ilang mga videos na kuha ni Alvin and Tourism. So, unahin natin ang pagdating ni Basti Duterte. Maraming excited sa pagdating ni Basti Duterte. Naku mga kabibig, eto mga kabibig ha. Manood tayo kay Basti Duterte. Let's watch this video. After kay Basti, si Pulong, then we have Kitty Duterte na tumatakbo. Let's watch this video. Late na. Hello, Mayor. Kamusta? Pero man, 1:30 man. Hapon. Hapon. Hapon, Mayor. Welcome to the Netherlands. Welcome again. Welcome back. Ando na si Kong. Lala si Kong sulod, sir. Ano sulod na siya? So, nandiyan Kamusta, sir? si Pero man, Basti at saka si Jet lag pa, sir? Bibisar. kira. Wala Kira. kayo. Para kayo. Oh. Relax. Yeah. Pwede niya. Oh, dito paggawas na ako kay. Well- Well, tayo sa dalian sa 1:30. Dito boy. Maraming naghihintay sa magkapatid ng Duterte. First time ha, kung nandyan silang 4, first time talaga to na masasanig puwersa o masasama ang 4 na anak Welcome ni back, Pangulong sir. Duterte. Una sa Send our greetings to your father, sir. Okay. Papasok na si Basti Duterte sa ICC, detention cell. Tapos ito si Veronica, si Kitty. Tumatakbo si Kitty. Ano nangyari kay Kitty? Baka late na ba? Hi, Kit. Send our greetings to your father. Welcome. Tapos si Congressman Pulong ang sumunod ni natin. Ikaw na isa, sir? I think nauna si Congressman Pulong. Wala pa, sir. May buntag, sir. Kamusta? Kira. Ay. Sulod na late na. Sige, sir. 1:30 yan. Regards ko sa mga papa, sir, ha? Okay, salamat kayo. Pakuan. Salamat. First owner si Ken. Bawal. Sorry. So, yun pala kabibig, 1:30 ang visiting No hour. problem. Tatlo. Kaya pala nagmamadali si Kitty Duterte. Si Kitty talaga nagmamadali. Baka late na rin sila, mga kabibig. So, hintayin natin kung ano pa ang mga updates, mga kabibig. 'Di ba? So, nandun si Harry Roque, I think so. Baka magla-live din to si Attorney Harry Roque hinggil sa mga pangyayari ngayon. Nandun din naman si Pulong at si Basti Duterte. Okay? So, manood tayo ng konting live ni Attorney Harry Roque. Manood tayo mga kabibig. So, heto. Manood tayo. Yan natin mga kabibig. Let's watch. So medyo jet lag pa. Okay naman. Okay naman. Natutunta man ako. Lag. Thank you kapatid ko ha. No problem, Mayor. How's your travel po? Was it smooth? Layo kasi.
Tagal, Hindi no? ako mahilig talaga ng long flights eh. Buhay ko. Kaya most of the time pag nagpapakasyon ako, Asia lang. Kasi maganda rin naman yung mga lugar natin dyan sa Asia. Hi, Kitty. Hi. Ito, nasay ka niya. Dapat ha? So, Mayor, nakumpleto ba ho kayong apat ngayon sa bisita? Hindi. Kami lang tatlo ni City, ang kapatid ko si Pulong, tsaka ako. Okay. Kamusta naman po si Tatay? Dahil uhaw na uhaw talaga kami sa balita kay Tatay. Buhay pa naman siya. Pero hindi siya yung dapat na yung isang tao na ganun yung kondisyon niya sa edad niya na dapat nasa isang detention center. You know what I mean? Yeah. Sa kalagayan niya at saka na lang natin i-mention yung anong contribution niya sa Pilipinas. Wag na lang yun. Yung kalagayan niya lang yung iisipin at kalusugan ng tao. He's already 81. 80 years old. Tapos, ganon yung treatment ng Philippine government. The head of state who is Bongbong Marcos, di ba? Ganon yung treatment niya sa tao. Another one, I do not know if this will go well with the, with the Dutch, pero you are very sensitive when it comes to human rights. So sana maisip nila rin na they should open the debate. Yun lang naman dapat sana. Wala naman, we're not against, kung sino man nagpapatakbo or this place or this country is allowing it to happen, but they should open up the debate to put an 80-year-old individual na medyo may problema na sa kalusugan, may mga sakit na rin. Correct. Na bakit nandyan siya? At ano ba talaga yung kasalanan niya? Correct. Because, kung ako tatanungin nyo, if it is a war against drugs, kasi yun yung dahilan ng mga who is opposing him, kaya nandito siya. Sino ba ang tinatamaan nun? If you are against drugs, yung tinatamaan nun, yung mga nagbebenta, mga poser, mga drug lord. So paano sa naging mali doon? Correct. Because he wants to save the victims of these people. So ano kasalanan ng tao ngayon na nandyan siya sa... Ayoko na magalit. Ano pong Ano bang napag-usapan next nyo? Ano pong napag-usapan nyo po ngayon sa Dalaw? Wala naman, mga... nangungumusta lang sa Davao. Sabi ko, traffic. Kasi hindi naman nagre-release talaga ng budget yung legislatura natin. Walang budget yung DOTR to go through with the Davao bus system. Mga ganun bagay. Trivia lang naman. Tapos, balita sa pamilya. We're talking about nga apo niya. Wala naman masyado. Wala pong current affairs kaya napag-usapan dito sa Pilipinas. Wala mang mga bagong ngayon na mga bagong tawag dyan. Pinabubuking na mga kabit pala o dyan ng mga artista. Sige po, questions po? Mayor, good afternoon. May iba po tayo. Salamat po sa update kay Tatay Digong sa dito. Your comment po, Mayor, ongoing sa tungkol po sa ongoing investigation sa flood control projects. So anong basa niyo dito, sir? Sa tingin po ba ng ating papapanagot ang mga nasa likod ng katuroan kaugnay sa mga sabing proyekto? Alam niyo, tingin ko lang po. Okay man, sabihin na natin. Kasi si PBM kasi, akala niya mabango siya sa ginagawa niya. When in fact, sa chain of command, siya yung nasa taas. Correct. And for the past 3 years, he allowed that to happen. Correct. So whose responsibility is that? Tama. So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because you're the president. Ikaw pumirma ng budget na yon. Correct.
Tapos ngayon, sisisihin mo sino? Yung mga nagpasa ng ano. Bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang zona mo na may Correct. 5,500 flood mitigation projects ka. Tapos ngayon, nagkaganon. Tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente. You're the executive ng buong bansa. Correct. Responsibilidad man yun. If there is someone to blame, that will be him. Oh. Okay Agree. naman, kasi yung mga ibang politiko ngayon, ginagawa din nilang plataforma. Kasi magkano, nag-a-align sila, but yung kinakalaban nila are the congressmen. Why not ask, or question the president himself? Correct. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan, cooking show ba? But sino man yung responsable talaga ng lahat? Sino pumirma ng budget? At sino implementing agency? It's DPWH, that is under the president. Oh. Mayor, ano masasabi niyo doon sa sinabi ni PRR, ni BBM na useless? Itong mga nakikita niya. I think yung nakikita niya useless daw yung mga Mga proyekto. proyekto. Kasi useless na nga. Kasi useless niya. Maging useless talaga yan because wala kang directive eh. Dapat simula pa lang ng termino niya, he should have said and instructed everybody, umayos kayo. Huwag niyong galawin yung pera ng taong bayan. Kasi yan, tayo lahat, papayat ng buwis, lalagay dyan, gagawing infrastruktura, kailangan maayos, walang masisira dyan. Ano ang unang ginawa niya? Dinismantle niya yung PACC. Correct. Yan yung watchdog ng corruption. Oh. So, who's responsible na? Siya. Siya. So, itong BBM. mga nag-iingay ngayon, that is yung sumasakay sa plataforma, kunwari ng presidente na may expose siya, you ask the president himself. He is the only one who can fix this. Hindi yung pagtuturo niya sa mga Congress, it will not fix anything. It will not fix anything. And isa pa, 3 taon na siyang nakangangala, kaya nangyari yan. Oh. So kaninong kasalanan yan ngayon? It will only happen if you allow it to happen. Correct. Agree. Ngayon lang na gano'n na, tapos Next question. Mayor, di ba sinabi niyo na ang may kasalanan talaga ay DPWH? Pero bakit kaya sa tingin niyo until now hindi pa niya sinisibak si Secretary Bonoan ng DPWH? ganito yan. Tingin ko lang dyan, pag yan, yung issue na yan, nawala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan ngayon PR stunt. PR stunt. Na pupunta sa doon, gano'n, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong na congressman, kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan. Ibig sabihin, palabas na yan lahat. Oh. Diba? Kung serious talaga siya, sabi niya na, di ba? Alam niya, may tinuro na siya, may mga pangalan ng mga kumpanya ng contractors na in-expose niya, then why not file a case? Correct. Tama. Kung talagang gusto mo ipakita sa tao, okay, you want to redeem yourself, kulong ka dyan. Kahit isang congressman lang. Yung mga nasa Committee on Appropriations po na nag-approve ng mga insertions, kung dapat gawin dyan, yung mga pinakamalalapit sa kanya. Sa Yung Presidente, Speaker, saka yung committee chairman na dating Zaldito. saldi ko yan. Oh. Stella Kimbo, for a while, di ba? Tapos ngayon may bago. Yan. So, ito sabi ko. Kasi, yun na nga. Pag tumahimik yan lahat bigla, tapos wala talagang resulta, concrete result, na may nakulong, may nakuhan, somebody filed the case against somebody, cooking show. Cooking lang na. Mayor Baste, on a different matter, sir, Mm. may you share to the entire Filipino community what's the reason behind why your father summoned
his 4 children to appear before him for a family visit. If it's possible only, sir. Naman talaga na siguro gusto niya talaga nakita niya kaming lahat. Wala man siya sinabi specific talaga na reason. Ikaw, alam mo? Nag-text lang siya bigla ng isang, through call yun. Tapos, ako ang bigla ko sa tapos tumawag ko si Papa sa Out of I mean, no nowhere lang. serious reason actually. It's just, Out of nowhere, gusto niya lang tunan niya lang ng strength. Thank you. Matutupad po kaya yon na makita niya kayo kayong apat this week? Tomorrow? No. 29. 29. 29. Tomorrow. Dili ba? Tomorrow. Within the week. Within the week. Is there a message from the former president sa lahat ng mga milyong-milyong supporters niya na until now, almost 6 months already, still coming outside the ICC detention facility? Hindi pa ba daw kayo napapagod? Hindi. Can you tell him tomorrow that we will never be tired? Sinabihan ko, hindi talaga yan titigil hanggat hindi ka makakalabas. Hmm. Ngayon, papunta raw dito si Trililing. Mag-aabot pa kayo dito? Trillanes? Oh. Ano na to? Kaya, Ano na gagawin niya? Hindi na siya abot pagka mag-set up na naman yan ng boxing ring na wala ako. Kailan nga ba ho? Wala na bang match Kitore? Wala bang match Kitore na sisipot ka? Ayaw niya ako hintayin makauwi. Ngayon, nabanggit ko ba kay PRRD regarding sa mga flood control na investigation again? Na banggit ng kapatid ko. Wala naman siyang comment. Ayun na nga. Kasi pag alam ko kasi mayor ako. Costing ng project, yung proyekto tama ba, hindi overpriced hanggang implementasyon, yung process talaga kung paano ka gagawa ng project. Pag sinunod mo lang yan, hindi masisira yung mga tinatayo mo na infrastructure. Anton, meron ka pa? Yes, Mayor, last na lang po. With regards po sa public private partnership, at lang ng gagawin ang natin report, at ang system open with growth and kami ang sort of thing for. Ay, interested po ito sa operate through private-public partnership or PPP. Sa Davao sila Patron, Secretary. So, welcome po. Okay, so maganda na tinanong mo yan kasi for the longest time, hindi kasi ako kasi ginagawang propaganda against my term as mayor sa LGU, yung airport na yan. But in fact, CAAP yan. It's a national agency, under rin sa national agency, CAAP. Tapos, dapat ililipat na yan na maging sa region, become Davao regional airport. Under the region na siya. May board yan under ang mag-a-appoint yung Regional Development Council. Ito mga kalaban natin, yung mga opposition, hindi naman kalaban talaga, pero yung mga naysayers natin, nasabi nila na Davao City is not taking care of that airport. Pangit daw, ganun. Hindi naman talaga yan responsibilidad ko. Nandyan siya sa Davao, but it's for the region. So itong papasok ang tingin ko, maganda kung Changi Airport talaga yung mapipili ng PPP. So otherwise, yun yung the other two, Gokong Way Group, Gokong Way, Pininvest. Wala naman akong problema yan sa dalawang yan. Pero ang trabaho talaga ng Changi Airport is gumawa ng airport. Yung Pininvest, land development, di ba? Si Gokong Way, Cebu Pacific, so meron sila mga aeroplano. But if you look at Singapore, at yung airport nila, it's one of the best in the world, if not the best. So, sana, kung interested talaga yung Changi, pero it's a national decision. Hindi yan sa local. So patagal na yung ganon, siguro dahil di rin nila inaayos, alam niyo na si Tintin, pag may magandang mangyari sa Davao, magagalit si Tintin, tsaka yung pangag.
Ay, salamat. Bangag. Gamitin natin yan pati. Sa tingin niyo po ba may pananagutan din si Speaker pagdating dito sa flood control? Kasi halimbawa po, yung sa Negros, diba, tinanggal nila si Arnie Tevez. Ngayon, yung dating budget ng ni Arnie Tevez doon for the whole district is 2 billion. But now, under dito ngayon, binigay kay Speaker yung responsibility sa Negros na 1.9 billion, allegedly yung palang ay flood control. Wala pa yung iba. So, may pananagutan kaya dito si Speaker na sa mga flood control na ito? Anong sa tingin ninyo ang opinion niyo dito? Sinabi niya kanina, muna talaga yan dyan sa pangalan ng committee ba na yun? Appropriations. Diyan mo makikita kung paano nila inallocate yung and kung makita talaga may tinayo or kung may tinayo substandard o talagang tinayo, gano'n. Probably. Pero alam nyo, actually somehow tama naman yung sinabi nila that they cannot investigate themselves. Tama yun. Kasi talaga alam nila na wala silang tiwala sa sarili nila. Andyan naman yung executive, kaya nga presidente talaga dapat ang tatanungin. Tama, ang presidente. Tama. Kaya nga niya, kung serious nga talaga to saan niya? Mayor Baste, do you have a message to the entire Filipino community supporting your father? Mahal na mahal ko kayong lahat. Mahal na mahal kayo ni Rode, Panako. Kaayod. Salamat sa lahat. Suporta niyo, mabuhay kayo. Huwag kayong titigil sa para sa tunay na pagbabago. Andyan na tayo. Ituloy-tuloy lang talaga natin to. Nakita niyo na yung transformation. Midterm elections, maganda yung resulta natin. Hindi ko lang alam kung bakit nakalusot yung dalawang LP na magandang lumabas ng bahay. Pero the Philippines, the country is evolving into something better. Kita nyo yan. Kasi kami sa Davao, matagal na kami. Di kami gumagamit ng pera. Eleksyon. Ang sinasabi lang namin, kung may magbigay ng pera sa inyo, tanggapin nyo. Pero sino yung tingin nyo? Yung mismong kandidato na makapagbigay ng pagbabago, na mga magandang maayos yung lugar nyo, yun yung piliin nyo. Kasi yung pera niya, ginauto lang kayo ng mga politiko na yan. So yan, nakita natin, we've observed that nung midterm elections. Na kiniklaim pa talaga ni Bangag na okay daw yung resulta. Pero yung nagsimula yon, ang pinagyabang niya 12-0. Basta, kung ano yung ginasabi talaga ni Bangag, anong sinasabi niya, hindi niya gagawin yun. He always does the opposite. Diba? Sinabi niya, hindi niya ipapadala to ng tatay namin sa ICC. Anong ginawa niya? Kabaliktaran. Pag may sinabi yan, ang kabaliktaran yan ang gagawin. Kasi yung utak, wala na, baliktad na rin. Gumulong na yung utak yan. Ngayon, anong masasabi niyo tungkol doon kay yung bangayan ngayon between Torre and Napolcom na nagkakaroon sila ng konting dahil ba sa tingin niyo sa yabang ni Torre kaya nagkakaganyan? Pera yan. Pera. Hindi ko lang alam saan nila o anong paggawa yan. Pero pera talaga yan. Basta mga ganun. Walang iba yan. Pera yan. So, hindi lang natin alam kung ano talaga. Pero usually. Kasi magkaiba naman sila ng role. Hindi mo naman pwede yung di ba? Pera yan. Mayor, may question ako. Kasi ngayon nasa spotlight si Vizcaya. Kasi di ba, malaking contractor. Now sabi niya, sorry ko na lang yung bahay. Hindi na lahat yung court ko na nakakotse. So pag ginalang mo that's it. When you return everything, I do not know. Okay, mga kabibig, napanood niyo si Pulong, pero ito mga kabibig, mas panoorin pa natin yung clear version kasi medyo hindi masyadong maganda ang reception ni Harry Roque. Walang iba yung pera yan.
Hindi lang natin alam kung ano talaga. Pero usually. Kasi magkaiba naman sila ng role. Hindi mo naman pwedeng, di ba? Kaya yan. Mayor, may question ako. Kasi ngayon nasa spotlight si Vizcaya. Diba malaking contractor. Pa-picture sa inyo. Ito yung araw na parang ang dami-daming first-timers ngayon. No? Maraming salamat sa mga first-timers. No? Okay lang na magpa-picture sila. Picture lang, line up lang po tayo doon. Then, everyone will have a chance to have Thank you, Mayor. a photo taken. Thank you, Mayor. Pila po, Aboy, dito sir. po ang pila dito ang labas. So yun, Okay? kabibig, Pila po natapos doon. na ang interview ni Mayor Basti Duterte kasama si Kitty. So may mga pasabog din si Mayor Basti Duterte laban kay BBM. Yung flood control, ang managot ay ang executive, ang presidente. Naku po! Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.